Hello mga kaibigan, kamusta po kayo ulit? At ito, pupuntuhan natin ng usapan ni Boy Pasacalye Cayetano at ni Secretary Rimulya mga kaibigan. Oh, Ibigay, thank you for the ice cream. So good. Wow, delicious strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Yeah. Ice cream yummy. Nagulat ang lahat. Ayan mga kaibigan, tapos na tayo kay Bato. Ito naman, si Boy Playboy mga kaibigan. Mukhang nakahanap na ulit siya ng mapapangasawa sa Netherlands mga kaibigan. At mukhang napakabilis ng relasyon nitong si Senador Padilla. Mabilis siya magpalit ng alam mo yung babae, di ba? At mukhang hindi naman yata humihingi sa kanya ng kiss, di nag-automatic siya mga At kaibigan. sa paghalik ni Robin sa babae habang nasa Netherlands sila. Robin sa babae habang nasa Netherlands Parang ano ba yun, mga pelikula ni George Stregan at Dick Israel mga kaibigan. sila. Robin sa babae habang nasa Netherlands sila upang suportahan ang pagpapawalang sala kay FP Rodrigo Duterte mula sa ICC. Dahil dito nag-trending kaagad ang video na ito at marami ang nag-tag kay Mariel Padilla sa post na ito. Hindi naman malinaw kung taga-Netherlands ang babaeng hinilagkan niya o kasamahan nila galing sa Pilipinas. Kasama din ni Robin Padilla ang anak ni FPRRD na Ayun mga kaibigan talagang kitang-kita nyo naman kung gaano kabagsik, kung gaano kalagkit yung halik. Nako mga kaibigan, feeling yata niya may camera pa rin na nasa harap niya. Kaya lang hindi yung katulad ng mga film camera. At mga kaibigan, ito na kay Cayetano po. At pag-usapan natin itong si Cayetano na napakadaming pasakalye na walang kakwenta-kwenta, walang kabisa-bisa mga kaibigan, di ba? Puro nga lang pasakalye, paikot-ikot, pasikot-sikot, wala namang tamang puntuhin na mabigat. At ito, tungayan natin. Ebidensya. Because if she had, why didn't she file it? During the time na siya nakaupo, na walang poder si Mayor Duterte. Okay? Yun si Dilima daw hindi nag-file ng case nung time na si Digong ay mayor pa. Fast forward, 2016, September pa lang, so June 30 kami naging senador. Siya, I was an incumbent noon. July, last week of July ang third week ang SONA. So July, August, September. Wala pang 2 buwan as senator, nakakuha daw siya ng 2 importanteng witness. Si Edgar Motobato and former PNP officer ba siya or Arturo Las Cañas. Again, I won't make a judgment here as far as the 2 witness. But dito niya ginawa, okay? Again, no cases filed and yung pagkagawa ng hearing was very political. Bakit ba magpapail agad ng case na iniimbestigahan pa nga di ba? Mag-aaway pa nga kayo doon ni Senator Trillanes. Magsisimula pa lang yung investigasyon di ba? Anong ginawa ninyo nung si Senator De Lima ay nag-investigasyon? Di ba? Gumawa kayo ng kung ano ng fake news. Ikinapit nyo siya sa drug lords, ikinapit nyo siya sa drug syndicate, sa drug money, kung ano-ano. Mga sexual video, anong pinagagawa nyo Cayetano? Itong si Balimbing na Cayetano mga kaibigan, dapat din talaga makakulong sa ICC to I was just testing the credibility of Edgar Motobato and Arturo Las Cañas. For all I know, they were very credible. Pinatayan ako ng mic dito. Ayun hindi siya pinapatayan ng mic doon mga kaibigan. Kundi, antigas ng ulo niya kaya siya sinuway ni Senator Trillanes. Hindi siya magpaawat mga kaibigan. Nagawan ako ng mic, ini-intimidate ako. Hindi. And although namagitan si Senator De Lima, hindi niya sinensure, hindi niya pinagalitan yung umalis ng mic. And anyway, history is the record. Ang point ko, hindi ka magpaawat doon. Still, they did not file cases dito sa Pilipinas. Pero hawak nila yung 2. Sabihin mo nang walang mangyayari, I don't agree, but sabihin mo walang mangyayari kasi panahon ni President Duterte yon. So again, fast forward, From 2022, June 30, when President Marcos took over in Marcos administration to present, do you know of cases filed against President Duterte, whether it's murder or crimes against in the Philippines?
I think Senator Sonny Trillanes filed cases. Okay. Ayun mga kaibigan, supalpal dito si si Boy Epal Cayetano. So meron. But this went to the office of the Prosecutor General, who immediately forwarded the said cases without going to my office to the Ombudsman. And there, it's already, it was locked in there already. It never went back to us. So as we're discussing naman SOJ, this is factual lang naman, di ba? May case ba? Wala. We're not making judgments dun sa Meron, di ba? May na-file na case. cases. Because, but ang point ko kasi, kung walang case, bakit? Kasi kung walang ebidensya, no point for ICC to take it up. Kasi wala Ay, bakit? Bakit mag-ICC? Wala pa namang ICC nung time na yun. Hindi pa nagpapile si Trillanes kasi hindi pa nga buwan pa lang ang nangyayari. 'Di ba? Sabi pa nga niya, 2 months pa lang pagkaupo ni De Lima 'di ba? Nakakuha agad ng 2 witness wala pa si Trillanes pinapile na kaso diyan, mga kaibigan. ang ebidensya. If it's because hindi matry dito, for whatever reason, di ba, pinoprotektahan natin, our justice system Sa kanya na mismo nanggagaling, mga kaibigan, na talagang si Duterte overprotected ng mga panahong yan. doesn't work, then dapat mapunta sa ICC. So I don't know the amount of evidence attached to the complaint of Senator. Hindi mo pala naman alam ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw di. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, napakadami nitong walang kakwenta-kwentang pasakalye. Trillanes, again, I won't comment. Factual lang yon. I have my opinions, but I'll keep my opinion to myself. No? But in June 24, 2022, so ano pa to? Duterte pa to, no? Kasi June 30 pa ang Marcos, di ba? Nag-file ang Solgen sa ICC ng deferral request. So, you're aware of this. Okay. So, tignan Oo, kaya itong si Solicitor General walang mapapala dyan. na lang nasa page 315, no? Kasi, can I have ayan, sa ICC. I think you talked about jurisdiction, but hindi Dapat nag-sentro mag-retire sa talaga yan. Article 17 din, pero sa ICC, hindi dun sa batas natin. Okay. So, I think the deferral was based on 18-2. So, just for the record ng mabilis lang, I haven't even read that yet but Yun, hindi pa rin pala niya nababasa, mga kaibigan na. So, i-fast forward natin yung usapan nila, mga kaibigan na. Hello. Ayan, i-fast forward natin, mga kaibigan, yung usapan nila ni Secretary Remulla. But June 24, nag-intervene siya. Sinabi niya, sandali lang, please postpone, di ba? Hindi ko pa nababasa anong dahilan na to postpone. During the Marcos administration, we did not, no? We had no filing sa ICC whether na ituloy niyo yan o wag niyong ituloy yan. It was Secretary Guevara who filed the Philippine position with the ICC. But that was still Duterte time kasi Duterte time. September. No, it was already our time. Okay. Yes. So I'll refer to that. But did we ask them to stop or to proceed or Yes, we were asking them to stop, but we asked them to stop? But we failed the test. We didn't win the case. Okay. Did they tell you why? Was it our justice system or they said na pwede pa rin? Or just submit It's actually the ruling also that what is being tried here is not a country but individuals who may have violated international humanitarian law. Sige po. But clear naman dun sa Article 17 and 18, the state intervenes, but it's individuals naman Diba? So I won't go into that na. So I'll move on. Kita niyo, mga kaibigan, na hindi siya manalo kay Secretary Remulla sa ebidensyahan. Kita niyo? Tagos ng tagos sa kanya yung bala ni Secretary Remulla. Hindi siya makapuntos, mga kaibigan, di ba? Natalo na agad siya sa panibagong topic. Sinabi ni SOJ kanina na investigations are ongoing. Di ba? Whether this is individual or groups, whether police or nothing to police, di ba? Na
sa lahat ng extrajudicial But it killings. has not been easy, Mr. Senator. It's It has not been easy. To your point, I don't have it right now, ha? But when Senator De Lima said hindi inimbestigahan, I looked at the investigative capacity of the PNP during the Aquino administration. Parang 1/3 din lang ang naimbestigahan. And of the total na naiimbestiga, it was, I will correct my numbers, ha? But it was like Laging si correct my numbers, correct my idea, correct my decision. Diba? Tapos biglang kukuha ng Bible quotes. only 20% of those investigating were trained for investigation. That was a long time ago at minana din lang ni President Aquino yon. But ang point ko, there was no substantial difference between the investigations in the Aquino and Duterte. The difficulty that we had from 2022 is that in wrongful death situations throughout the country, where something foul was suspected, there were no police reports. Okay. As a matter of practice, there were no police reports on wrongful death situations. And when we Hindi magkakaroon ng police reports dyan kapag talagang alam mo yung foul yung ginawa ng police. Yun yung napakadaya dyan mga kaibigan. Ay lalo na dito kay Duterte. Napakadami dyan talagang hindi nagkaroon ng police reports. tried to dig further, and we spoke to the medical legal, the most known medical legal person in the country, Dr. Fortune. When she investigated a wrongful death situation, the death certificate indicated cardiac arrest as the cause of death. But in the autopsy, there were bullet holes in the Dinadaya mga kaibigan, di ba? head. of the Well, person. that is in itself is evidence, di ba? Yes, If there it's was evidence. if there was widespread na walang police report, and that's the first time I heard that, because when I was SFA, Foreign Affairs Secretary, and I was asking, sinasabi nila, sir, lahat yan at dapat pagka-suspicious ganito yung sistema, no? And kung meron forensic na cardiac arrest ganyan, so at the very least may falsification yan, di ba? Yeah, when we looked at the records of the wrongful death situations, there were really no police reports. Okay. Maybe 95% had no Yes. police reports. So, biro nyo mga kaibigan, 95% walang police reports ha? Imagine niyo. Ibig sabihin talaga marami namatay. Marami talagang na-involved na mga inosente, di ba, sa AGK. Oh, talagang yung kay Duterte panahon na yun, madugo talaga ang Pilipinas mga kaibigan. Madugo ang patayan. Anyway, that's for another hearing, etc. Ang point ko lang, Oh, iwas agad si Cayetano. our justice system is working. It is working. It is working. I mean, Yes. it has its ups and downs, and may common belief na pag administrasyon ng presidente, may konting protection for the Ayun, dadaanin naman ngayon niya sa para mga protection, di ba? Kada administrasyon. that. May ganun belief, whether it's true or not. But this isn't anymore so 2008 to 2010, 2010 to 2016, kung kailan man nagkaroon ng break-up yung unit team, hindi na panahon ni President Duterte ngayon to. So, They actually, Ba, mali yan. what the cases that we are speaking about were filed by their families in the ICC because they could not get justice in the country. Yeah. I think that's one thing that nobody wants to acknowledge, is that there was a failure of our justice system for a long time. And they had to file their cases in the ICC to get any attention at all from anybody who cared. Because for the longest time, ito mga biktima po, yung mga namatayan, yung mga pamilya nilang namatay o kaya napaslang sa drug war, ay wala ho nang mapuntahan. Yes. Kaya doon ho sila nagpunta sa ICC. Ayun mga kaibigan na, kitang-kita nyo ha. Talagang kailangan pumunta sa ICC ang mga biktima. Kaya itong drama at pambabalimbing ng atensyon ni Cayetano mga kaibigan ay alam mo yun, lihis lang ng lihis ang usapan ng ginagawa nito, di ba? Hindi niya hinaharap yung issue mga kaibigan do sa ilalim ni Duterte. Dinadala ni Cayetano sa usapan ng alam mo yun iba't ibang administrasyon, di ba? Gumagamit siya ng taktik na anong tawag dito? What about BSM? Balaging what about kay Aquino? What about kay Gloria? What about ka ganito? What about kay BBM? Ganyan yung tactic na ginagawa nitong si Boy Cayetano, Epal. O, di ba?
Sasabihin niya lahat ng gobyerno may mali, oh, 'di ba? Lagi niyang sinasabi ginagawang anong tawag dito, parang espesyal bawat mga kakaibang kaso daw hindi nga 'di ba? Malabong malabong maging special yung kaso ng mga AJK. Hindi nga binigyan ni Duterte ng pagkakataon yun na tawag dito, may malawakang investigasyon Kahit ikaw, kahit itong si Cayetano, hindi siya kahit kailan nagsabi. 'Di ba? Ngayon na lang, ngayon na lang na nung si Duterte, alam mo na, naiipit na. Saka lang siya nagkakaroon ng mahahabang paliwanag na sinasabing anong tawag dito, yung mga problema, yan ay parang alam mo yun, katulad lang ng ibang administrasyon. Kita nyo dinidiskartehan niya na yung investigasyon para alam mo, depensahan si Duterte. 'Di ba? Yung depensa sa war on drugs na alam mo yun na puro pagtatakip ng accountability ni Duterte mga kaibigan, 'di ba? Sobrang daming paliwanag, walang katuturang mga pasakalye, 'di ba? Mga paghuhugas ng papel ni Duterte, 'yan ang ginagawa nitong si Cayetano mga kaibigan. 'Di ba? Ipakita yung bias ng ICC daw, 'di ba? Yan ang wala nang wala namang pakikialam mga kaibigan 'di ba? Kasi nangyari nga yung mga krimen, buti nga't naipasa ni Senator Trillanes ng MAGA. Then nakikita nila maraming namamatay. Then ginawa ni Duterte mag-isa na umalis sa ICC na hindi naman gawain ng presidente dapat, kundi Senado. 'Di ba? Walang basihan, 'di ba? Walang basihan yung pag-alis ng ICC. Kaya itong si Pasakali Cayetano mga kaibigan, wala itong magawang drama na iba mga kaibigan, kundi alam mo yung paglilihis ng issue. 'Di ba? Pagtatanggol kay Duterte, 'di ba? Hambing-hambing niya yung mga administrasyon, 'di ba? Na normal lang yung parang AJK sa panahon noon, 'di ba? Sa panahon ni Gloria, 'di ba? Ni Pinoy. Yung sistema ng pag-iimbestigasyon ay parang pare-pareho lang, 'di ba? Ganyan yung ganyan yung style ni Cayetano, kaya wag tayong madadaya diyan mga kaibigan. So, at tama yung sinasabi ni Justice Remulla. Walang mapuntahan ng mga biktima sa loob ng bansa. Imagine niyo man, ang nag-utos ng patayan ay ang presidente. Pulis ang nagpapatupad nagsasakatuparan. Paano ka magre-report sa pulis? Ang labo mga kaibigan, 'di ba? Mismong yung gobyerno ni Duterte ang nagsagawa ng EJK, yung war on drugs, 'di ba? So paano yung mga biktima, yung pamilya, saan sila magsusumbong? Sa chairman, sa barangay konsehal. Walang aasahang hustisya sa ganon mga kaibigan, 'di ba? Kung yung nasa likod ng patayan ay yung gobyerno ni Duterte, 'di ba? At mahirap nga rin talaga mag-report noon kasi kung yung ang gagawa lang ng report ay mga biktima, hindi tatanggapin ng pulis. Ay yung pulis ang dapat gumawa ng report. Siya yung gumawa ng krimen. Paano yan mga kaibigan? Paano nyo uopinyonan yan? Paano natin nahanapin yung katarungan dyan? Diba? At hindi talaga gumagana yung local na justice natin noon mga kaibigan. Dahil nga, gawa ni Duterte. Maraming abogado ang namatay. Kung hahawakan ng isang huwes sa isang korte yung kaso na naman, sabihin natin may nag-isa lang na nagsumbong mga kaibigan. Isang tao lang ang nagsumbong. Lalabanan niya si Duterte sa husgado. Mananalo ba yung isang tao? Ngayon malabo mga kaibigan. Malabo. Walang mangyayaring doon mga kaibigan, kaparusahan, totoo lang. Walang mananagot doon, 'di ba? PNP, DOJ, lahat yang kampi kay Duterte. Supreme Court kampi kay Duterte. Paano pa 'yon? Yun yung mga records ng AJK, kahit pa sabihin mo iharap mo yan sa isang huwes. Malabo mga kaibigan, hindi mabibigyan ng bigat. 'Di ba? Walang bigat yung sumbong nila. Pero kapag sa ICC sila nakapagsumbong, may bigat mga kaibigan, 'di ba? Yung kawalan ng hustisya sa bansa nung panahon ni Duterte, tama yung punto talaga ni Justice Remulla doon mga kaibigan. Kasi yun lang talagang ICC, ang tanging lugar, tanging korte na maaaring asahan ng mga pamilya ng biktima. Kahit paayaw ng administration ni BBM na makialam ang ICC, hindi nito mababago yung katotohanan
hindi nabigyan ng hustisya ang mga EJK victims sa ilalim ng gobyerno ni Duterte, mga kaibigan. Di ba? Tamang-tama, napakaganda ng pagkakabigkas ni Secretary Rimulya na wala talagang justice nung panahon ni Duterte. Ay lahat na threat na inabot sa kanya, mga kaibigan. Threat na bata, matanda ang inabot kay Duterte. Paano ngayon? Paano yung justice yan, mga kaibigan? Yung sistema nga panghustisya natin noon, hawak ni Duterte. Diba? Magsusumbong ka sa pulis, sa DOJ, iba pang ahensya ng gobyerno. Eh lahat yan, mga kaibigan. Diba? Natakot dun sa pangbubudol ni Duterte. Dun sa siraulong pag-handle ni Duterte ng gobyerno. Yung mga kaso na hindi nabigyan ng patas na investigasyon, yung mga opisyal na dapat managot, yung mga sangkot, mga kaibigan. Alam mo yan? Yan ay talagang pagtatakip ang mangyayari dyan. Pagtatakip. Halos wala tayong narinig na matataas na opisyal ng PNP o militar na naparusahan. Diba? Wala mga kaibigan. Maliliit na pulis lang, PO1, PO2 na parusahan, mga kaibigan. Magbigay kayo ng kaso na naparusahan ng mga matataas na opisyal. Itong si Albayalde, talagang dapat mahuli rin talaga to, mga kaibigan. Yan dalawa ni ba to? Diba? Kailangan talaga. Nung napaparami na yung yung pag-uutos ng mga ng patayan, alis si Digong sa ICC. Iwas sa pananagutan. 'Di ba? Malinaw ba 'yan? Malinaw ba yung pag-alis natin doon? Wala namang ebidensya, mga kaibigan, walang dahilan para umalis. 'Di ba? Walang dahilan para umalis kundi yung personal na dahilan ni Digong na marami siyang napapatay. Yan si Bato de la Rosa, yan si Albayalde, yan si Pasakali Cayetano na depensa ng depensa laban sa mga pamilya ng biktima na hindi naniniwalang may gano'n ng rami ng naaapektuhan na tao, na kapwa niya Pilipino, kung Pilipino man niyang hinayupak na yan. Diba? Yung paghahanap ng justice talaga nun, mga kaibigan, talagang sabihin natin misteryoso. Misteryoso mong hahanapin ng ang katarungan ng mga panahon yan ni Duterte. 'Di ba? Parang hangin na hinahanap mong justice diyan. 'Di ba? Nalalasap mo, nararaman mo pero hindi mo hindi mo talaga makita. Kaya walang resulta yung justice system ng panahon ni Digong, yung local investigation, yung kahit pa doon sa Davao, mga kaibigan iniimbestigahan siya ni Leila de Lima nung mayor pa siya. Hindi nakapag-file si Leila de Lima. Bakit ba siya hindi nakapag-file? Kasi tingnan nyo kung may nangyaring drug war o extrajudicial sa Davao noon, halimbawa doon sa tabi ng Davao River na marami dong Islam, marami dong area, squatter. Paano ngayon, mga kaibigan, natetestigo yung mga tao doon? Davao pa lang tayo, iniimbestigahan ni Leila de Lima. Paano tetestigo ang mga tao doon? Paano? Papahayaan natin patayin ni Duterte yung mga tao doon na tetestigo sa kanya. Ay malabo po yun, mga kaibigan. Kaya nga nung naging senador na si Leila de Lima, nung naging senador na siya, tinutukan pa rin niya. Tinutukan pa rin niya yung mga kaso nga doon sa Davao. But hindi nga siya nagpapile, investigasyon pa lang ang ginagawa niya. And then anong ginawa nitong si Cayetano, mga kaibigan? Hiniya sa Kongreso. Kung ano-ano mga sex video ang pinapakita. Kung ano-anong drug money, kung sino-sinong drug lords ang kinakapit kay De Lima. And then hinarap ni De Lima, mga kaibigan, ng walang katakot-takot. Wala man lang siyang kapangapangamba na may maaaring, patayin din siya ni Duterte doon sa loob. Nanalo siya, mga kaibigan. Nung pagkalabas niya, nag-file ulit siya ng appeal. Nanalo siya sa lahat ng naging kaso niya, mga kaibigan. Bakit itong si Duterte ngayon? Napapalibutan na ng napakaraming abogado. Bakit hindi pa rin sila makapagbigay ng sapat na batayan na okay lang yung drug war? Diba? Kaya yung mga sinasabi nitong si Pasakali Cayetano, mga kaibigan, naku, huwag kayong maniniwala dito sa damuhong na to. Naku,
puro paglilihis ang ginagawa niya, drama, ilalayo yung usapin kay Duterte. Gawain talaga ng mga hinayupak na ito yung yung sabi ko sa inyo, yung paglilihis, 'di ba? Iligaw ang discussion, 'di ba? Gamit yung what about, 'di ba? How about, o inililihis niya doon sa ibang topic. Sasabihin niya, bakit hindi natin pag-usapan ng mga pagpatay sa ilalim ng ibang pangulo? Nako mga kaibigan. Napakahirap niyan mga kaibigan, 'di ba? Hindi pwedeng sabihin natin na parang bakit yung tulad na sinabi nito, bakit Pilipinas lang? Nagbanggit yan minsan si Cayetano, bakit yung Pilipinas lang? 'Di ba? Sinasabi niya tinututukan lang ng ICC, ang dami namang bansa may patayan, 'di ba? Mali po, marami nang ang hinahatulan niyang ICC mga kaibigan 'di ba? Wala nang ang tawag dito, wala nang magamit na pangdepensa tong si Boy Pasakali. Oh. Yung diskarteng ginagamit nitong si Cayetano, parang anong tawag doon? Bumaba daw ang krimen, nung drug war, bumaba nga yung krimen. Kaya lang nagkaroon ng isang klase pang krimen, yung extrajudicial killing na yung mga nagpapatupad ng batas na ang pumapatay mga kaibigan. 'Di ba? Yung gumagawa, yung nagpapatupad na ng batas, yun ang nagpapapatay na. So panibagong krimen yun, isang uri ng krimen yun mga kaibigan. 'Di ba? Diyan na nga pumapasok yung mga mass murder, 'di ba? Yung mga kung ano-anong crimes against humanity. Oh, diyan na pumapasok yan. Kaya nga diyan siya nahatulan Wala namang kaso sa kanyang single murder lang Oh. Ang dami nga kasing nadedo mga Oh. Kaya mga kaibigan, huwag kayong maniniwala sa pambabaluktot na mga sinasabi nitong si Cayetano. Protector to ni Duterte mga kaibigan Malinaw na ang batayan nitong si Justice Secretary Remulla mga kaibigan na walang mapupuntahan ng mga biktima kundi ang ICC ay totoo po, tama po yung sinabi niya mga kaibigan. Samantalang itong si Cayetano ay gumagawa lang ng drama, nag-iiba ng direksyon sa discussion upang ipagtanggol si Duterte. Kaya wag po tayong maniniwala mga kaibigan. Kahit paanong haba ng paliwanag at pambabaluktot sa issue, mga paggamit ng mga paghahambing, mga kung ano-anong bahagi ng taktika na ginagamit ito si Cayetano, wag kayong padadala sa haba ng sinasabi niya mga kaibigan. Walang esensya, walang kwenta. Wala pong kwenta sinasabi niya mga kaibigan. So hanggang dito lang mga kaibigan at yan lang yung ating mabibigay na opinion dyan sa kay Cayetanong Apple na yan. Alam mo yun, yung kanyang style talagang depensa sa kay Duterte. Para bang hindi niya nakita napakaraming pang-aapi nangyari nun. Diba? So hanggang dito lang mga kaibigan at sana po alam niyo yun na tayo ay nagkaroon ng konting palitan ng opinion. Comment po kayo dyan sa baba at alam mo yun, masarap magbasa ng comments maraming nagagalit. Hanggang dito lang mga kaibigan at gagawa ulit tayo ng vlog maya-maya. At sa muli po, maraming salamat po sa panonood.